Unang Juan 2 verse 18 to 23. Mga minamahal na anak, narito na ang huling oras. Narinig ninyo ng Antikristo ay darating at marami ng mga Antikristo ang lumitaw. Mula rito, alam natin na dumating na ang huling oras. Iniwan ng mga taong ito ang ating mga simbahan. Ngunit hindi talaga sila kabilang sa atin. Kung kabilang sana sila sa atin, hindi sana sila umalis. Ngunit hindi kayo katulad nila sapagkat ibinigay ng banal ang kanyang espiritu sa inyo at alam ninyo ang katotohanan. Kaya't sinusulatan ko kayo, hindi dahil hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ang pagkakaiba ng katotohanan at kasinungalingan. Sino ang sinungaling? Ang sinumang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo. Ang sinumang itinatanggi ang Ama at ang Anak ay isang Antikristo. Ang sinumang itinatanggi ang Anak ay wala rin ang Ama, ngunit ang sinumang kumikilala sa Anak ay may Ama rin. You are as I am. It's in me! It's in me! It's in me! I am God Almighty! If God is speaking to you to sow $1,000 seeds tonight, If you give to this, if you follow it, if you obey it, and if you do what I say, God will do it for you too. Hindi na nila itinatago. Ang lider ng bagong kaayusan ng mundo ay malapit ng ihayag. Tinagurian din bilang bagong era ng globalisasyon. Ang bagong kaayusan ng mundo na ito ay sinasabing aalisin ang pangangailangan para sa iba't ibang gobyerno sa mundo sa pamamagitan ng pag-install ng isang pandaigdigang sistemang pampulitika. May sinasabi ba ang Biblia patungkol dito? Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano? Paano nila makikilala ang ipinapanukalang lider na ito? Panoorin ang video na ito upang makuha ang mga sagot sa mga tanong na ito. Ngayon, nais kong talakayin ang isang pangunahing paraan kung paano nagpapakita ang kaharian ni Satanas. Ang hamon na ito ay nagpapakita sa tinatawag kong espiritu ng Antikristo. Ang espiritong ito ay iba sa isang tao na kilala bilang Antikristo, na iba rin mula sa maraming Antikristo na lumitaw sa kasaysayan. As the new Global Methodist Church announced that it's splitting towards a more conservative and traditional outlook. I want to be a pastor in the Methodist Church. Money! Coming to me now! Money! Coming to me now! Money! Ang mga turo ni Juan ay tumutulong sa atin na maunawaan ang espiritu sa mga individual na ito. Mga minamahal na anak, narito na ang huling oras. Narinig ninyo na ang Antikristo ay darating at marami ng mga Antikristo ang lumitaw. Mula rito alam natin na dumating na ang huling oras. Iniwan ng mga taong ito ang ating mga simbahan, ngunit hindi talaga sila kabilang sa atin. Kung kabilang sana sila sa atin, hindi sana sila umalis. Ngunit hindi kayo katulad nila sapagkat ibinigay ng banal ang kanyang espiritu sa inyo at alam ninyo ang katotohanan. Kaya't sinusulatan ko kayo, hindi dahil hindi ninyo alam ang katotohanan, kundi dahil alam ninyo ang pagkakaiba ng katotohanan at kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhan sa Pilipinas, kung saan ang mga balita ng karahasan, korupsyon at mga natural na sakuna ay karaniwan na, isang malaking hamon para sa mga Pilipino ang manatiling matatag sa pananampalataya. Ang mga bagyo, lindol at iba pang kalamidad ay tila walang katapusan. Ang mga tao ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kanilang paghihirap. Ang mga lider ng gobyerno ay hindi rin ligtas sa mga usapin ng korupsyon at mga kontrobersya na nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala ng mga mamamayan. Sa kabila ng lahat ng ito, pinapaalalahanan tayo ni Juan na ang espiritu ng Antikristo ay palaging nariyan at patuloy itong kumikilos upang iligaw ang mga tao. Ang sinumang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo ay isang sinungaling at isang Antikristo. Ang mga ito ay lumalaban sa katotohanan at naghahasik ng kasinungalingan upang iligaw ang mga tao.
So ibig sabihin, ang mga taong nagsasabing si Jesus ay isang tao lang at hindi isang Diyos ay kumakatawan sa isang organisasyon na tinatawag na Antikristo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawag na manatiling tapat sa ating pananampalataya at kilalanin ang palatandaan ng espiritu ng Antikristo. Ang pagkilala at pag-iwas sa espiritu ng Antikristo ay mahalaga, lalo na sa mga huling araw na ito, sa mga balita ng bagong kaayusan ng mundo, globalisasyon, at iba pang mga pagbabago sa ating lipunan. Kailangan natin maging mapagmatsyag at tapat sa ating pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay ng malinaw na mga palatandaan upang makilala natin ang espiritu ng Antikristo at ang kanyang mga gawain. Tandaan natin ang mga salita ni Juan sa unang Juan 2 verse 18 to 23 na nagbabala sa atin tungkol sa mga darating na Antikristo at ang huling oras. Sa panahon ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, patuloy tayong kumapit sa katotohanan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos lamang. Sa kabila ng pagsubok at hamon na kinakaharap natin sa Pilipinas, ang ating pananampalataya ay magiging gabay upang makilala natin ang katotohanan at maiwasan ang kasinungalingan ng Antikristo. Naway patuloy tayong maging handa at alerto sa darating na mga hamon at ipanalangin natin ang ating bansa at maging ang buong mundo. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, makakamtan natin ang tunay na kalayaan at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Pangalawang Tesalonica 2 verse 3 to 4. Huwag kayong magpalinlang kanino man sa anumang paraan, sapagkat hindi darating ang araw na iyon maliban dumating muna ang paghihimagsik laban sa Diyos at mahayag ang tao ng kasamaan, ang anak ng kapahamakan. Siya'y laban sa Diyos at itinataas ang kanyang sarili sa lahat ng sinasamba o tinatawag na Diyos, kaya't nauupo siya sa templo ng Diyos at nagpapakilalang siya ang Diyos. Ang mga salita ni Pablo sa Tesalonica ay nagbibigay ng malinaw na babala tungkol sa darating na araw ng paghuhukom. Ang tao ng kasamaan, ang Antikristo, ay magpapanggap na Diyos at lilinlangin ang marami. Sa mga huling panahon, makakaranas tayo ng mga pagsubok at panlilindang. Ngunit kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya. Ang ating pagkakakilala at pagtitiwala sa tunay na Diyos ang magiging sandigan natin upang hindi tayo maligaw ng landas. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, tandaan natin na ang Diyos ang may tunay na kapangyarihan at Siya ang magbibigay sa atin ng lakas at liwanag upang malampasan ang anumang pagsubok. Tayo manalangin. Ama naming mapagmahal na Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Sa mga panahon ng kalituhan at panlilinlang, ipagkaloob niyo po sa amin ang kaliwanagan ng isip at puso upang makilala ang katotohanan. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya upang hindi po kami madala ng mga kasinungalingan at panlilinlang ng Antikristo. Ama naming Panginoong Diyos, patuloy niyo po kaming samahan sa bawat hakbang ng aming buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga nanonood ng mensaheng ito. Bigyan niyo kami ng tapang at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may pananalig at pag-asa sa inyo. Pagpalain niyo ang aming mga pamilya. Ama naming Panginoong Diyos, bigyan niyo po kami ng kalusugan, kalakasan at proteksyon laban sa anumang kapahamakan. Naway manatili kaming tapat sa inyong mga salita at magpatuloy na maglingkod sa inyo ng may buong puso. Salamat po Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.